Nasumpungan po ng Wish Ko Lang ang orihinal na Batang Narda at ang tinaguriang prinsipe ng Kundiman na kapwa may madamdaming kahilingan. Dalawat binata, nagsusupaan. Tulad ng marami, minsan din silang nangarap na mapabilang sa mga tinitingalang bituin. Opo, sorry po talaga. At nang magbukas ang pinto ng oportunidad, ang isa'y natagpuan sa entablado. Darna! Habang sa pinilakang tabing naman napunta ang isa. Sila sina Mila Nympha at Armando Ramos na nagbigay ningning sa show business noong dekada 50. Ibang audience nung araw na talagang halos halikan ka na, di ba? Naalayan ka ng bulaklak, mga ganun, maksit sa entablado. Nakilala ko sa Narda. Maski saan akong pumuntang lugar, pag sinabing Darna o Narda, nagtatakbo ng mga tao. Ayan pala, nandiyan pala si ano. Hindi ba malaking kasiyahan yun? Nakilala si Milagros Cruzado bilang Mila Nympha sa showbiz. Gumanap siyang Batang Narda sa unang pelikula ng Darna noong 1951. Nung ginagawa namin, ito pagsisigaw ka, lalabas si Rosa del Rosario, ha? Ngayon, yan naman Darna, pag hindi sumigaw si Rosa del Rosario, wala rin ako. Pag hindi naman ako sumigaw, wala rin si Rosa del Rosario. Narda! Parang Darna rin na umarangkada ang karera ng child star. Sunod-sunod ang mga pelikula at parangal para sa batang aktres. Ito po ang ipinagmamalaki kong Maria Clara Award na natanggap ko ng 1950. Pero nagbago ang lahat nang pumanaw ang direktor na si Fernando Po Sr. ang nakadiskubre kay Aling Mila. Nalulungkot dahil yung ibinigay niyang kaligayahan sa akin nung bata pa ako at natulungan ko ang magulang ko, malaking bagay para sa akin. Kaya nung mamatay yun, nawala na ako ng ganang lumabas sa pelikula. Pansamantalang umalis sa industriya si Mila. At nang siya'y magbalik noong 1965, sa Clover Theater na nasilayan ang mga awit na si Nympha. Nakatambal niya noon ang tinaguriang prinsipe ng Kundiman, si Armando Ramos. Pag nagjujuwit kami ni Mila, mostly ang kinakanta namin, yung maalaala mo kaya, ha? Hindi kita malimot. Dugo at pawis ang naging puhunan ni Armando sa pagpasok sa showbiz. Nakipagbakbakan sa sikat na singing contest noon ang Tawag ng Tanghalan. Yun yung barong Tagalog ko noon, naninilaw pa Wala ko isusuot Doon ko nga kinanta yung Birheng Walang Dambana. Di nagtagal, napabilang siya sa mga sikat na mga awit at artista. Ilang album din ang kanyang nagawa. Patayo ako ng bahay, medyo malaki din naman. Nakatulungan ko sa pag-aaral yung mga pamangkin ko. Mga pangailangan nila na ibigay ko, di ba? Tulad ni Armando, natikman din ni Mila ang maginhawang buhay. Nakapagpundar ng maayos na bahay at sasakyan si Mila. Ngayon, namumuhay siya kasama ang mga anak at apo. Taliwas naman ito sa sinapit ni Armando. Dahil sa hindi nakapag-ipon ang dating prinsipe, umaasa na lang sa kalingan ng mga kamag-anak. Nakatira yung kapatid ko. Ako sa sarili ko na hindi ko inisip na yung bang masyado ako magiging sentimental dahil hindi na ako ganun kasikat, di ba? Sa ngayon, iilang tao na lamang ang nakakakilala sa kanila. At ang mga ginintoang titulo na ibinansag sa kanila noon, nananatiling bahagi na lang ng kanilang mga alaala. Wish ko lang! Susunod, ano kaya ang nasa likod ng mga telang ito?